Sino sa inyo ang nagtatrabaho na ng matagal pero parang laging nauubos ang pera? Sapat na kaya na mag-ipon lang ng pera o baka time na para mag-invest sa sarili? May mga oportunidad ba na hindi mo pa alam? Isa ka bang empleyado na gusto nang magkaroon ng financial security para sa pamilya? Alam nyo ba na may mga simple pero powerful na pamamaraan para hindi maubos ang inyong hard-earned money? Pag-uusapan natin today itong 8 tips na napatunayan kung epektibo para hindi maubos ang pera nyo. Hi! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok, dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. And dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. No matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Ano ibig sabihin nun? Isa sa dahilan kung bakit nauubos ang pera natin ay dahil sa mga emergencies sa buhay natin. Tulad ng kapag nawalan ng trabaho, o merong masira sa sasakyan na gamit nyo, or merong masira sa loob ng bahay nyo, or even magkaroon ng fortuitous event like magkaroon ng bagyo, magkaroon ng sunog, magkaroon ng earthquake, at merong masira sa loob ng bahay. Kung wala po tayong fund for emergency sa mga pangyayari na to, isa to sa magiging dahilan kung bakit nauubos ang pera natin. Kaya tip number 1 ko is kailangan mag-save tayo for emergency fund. Ngayon, ang tanong mo, magkano yung emergency fund na dapat mong iset aside? So, according to this book, ito ay exclusive lang sa mga IMG members. So, if you want to have a copy of this book, you need to be a member of IMG. So, basic rule of thumb is 3 to 6 months of your total expenses. Actually, nasa sayo yan eh. Pwede mo namang ibase yan sa 3 to 6 months of your total income. Kaya lang, kung masyadong malaki yung income mo, parang ang laki naman masyado ng emergency fund, diba? Kaya pwede mo siyang ibase sa total expenses plus pwede rin siguro yung mga savings and investment mo, pwede mo ring isama siya sa composition mo rin ng emergency fund. Pero gawin lang nating simple. Pwede kang magsimula muna sa 3 to 6 months of your total expenses. Pwede kang mag-start by saving 1,000 pesos a month hanggang mabuo mo yung 3 times ng monthly expenses mo or monthly income mo. Monthly, maglalagay ka sa bank account, sa savings mo ng 1,000 hanggang mabuo mo to 3 times ng monthly expenses mo. Kapag nabuo mo na yung 3 times ng monthly expenses mo, pwede mo nang i-increase ulit yan to 6 times ng monthly expenses mo. Pero kung isa kang negosyante, mas maganda kung 12 times ng monthly expenses mo para hindi ka kakaba-kaba kung may mga panahon talaga na hindi okay yung income ng negosyo mo. Pero kung employed ka naman at both kayo mag-asawa ay nagtatrabaho, okay na yung hanggang 6 months ng total expenses para sa emergency fund. Now, your question is, saan mo lalagay yung emergency fund mo? So, according ulit sa libro na to, here are some of your good options kung saan mo dapat ilalagay yung emergency fund mo. Pwedeng 50% doon, naka-invest siya sa mga low-risk bonds or low-risk na mga mutual fund. So, yung hindi ganun ka-laki yung interest, pero at the same time, kumikita pa rin kahit papano na mas mataas sa bank savings mo. Pwede rin naman yung 30% nakalagay sa money market fund or yung remaining pwedeng naka-separate bank account siya sa spending fund nyo without debit card or online access. Kasi syempre, kapag may online access ka dyan, anytime pwede mo yang ma-withdraw. Imbis na emergency fund siya, nagagamit na rin siya for daily expenses. Take note, kapag may emergency fund kayo at kunwari, nagamit yung emergency fund, like kunwari, naka-withdraw kayo doon ng 10,000 for emergency, kailangan i-replenish nyo ulit, ibabalik nyo ulit yung amount na nakuha nyo para buo pa rin yung 6 months or 6 times ng monthly expenses na emergency fund nyo. If you want to know more at gusto mong mas matutunan pa kung paano kayo magsisimula na mag-ipon at mag-invest, meron po kaming regular webinar, Getting to Know the Basic Financial Concept. Live webinar po ito gamit ang Zoom every Monday and Wednesday ng 8 to 9 p.m. PH time. So kung gusto nyo pong maka-attend ng aming live webinar every Monday and Wednesday, contact nyo po ako sa FB page ko na Nel Sembrano. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box. Message nyo ako para mabigay ko sa inyo yung Zoom meeting details at maka-attend po kayo ng aming free live
webinar. Another reason din kung bakit nauubos ang pera natin ay dahil sa mga sale. Like kunwari, nagpupunta tayo sa mall, lumalabas tayo, hindi naman talaga siya plano na bilhin, pero nakita nyo yung malaking word na sale or kaya 50% discount or 50% off. So, ang nangyayari, wala naman siya sa budget, napapagastos kayo at isa sa dahilan ng pagkaubos ng pera nyo. Tip number 2 ko, importante na matrack natin yung expenses natin. Kasi kapag hindi natin natatrack yung expenses natin, hindi natin alam kung saan tayo nag-overspend. At ito nga ang dahilan kung bakit kahit kakasweldo lang, ubus na agad yung ating pera. Kung hindi mo pa ito nagagawa before, pwedeng gawin sa isang buwan, isulat mo lahat ng mga expenses mo. Isulat mo, wag ka muna magtipid. Dapat isulat mo muna siya. Kung ano yung normal na ginagastos mo, isulat mo everyday. Kailangan nakasulat yon, kahit pinakamaliit na amount isusulat mo. Tapos at the end of the month, pwede mo siyang i-total or i-categorize mo depende sa expenses, like kung for food ba siya, kung para siya sa damit, sapatos, or para ba siya sa mga utility bills, or para sa mga grocery, toiletries. So pwede mo siyang i-categorize para malaman mo saan napupunta yung sinisweldo mo, saang malaking portion ang kumakain ng sweldo mo. Doon ba siya sa mga pakain-kain mo sa labas? Doon ba siya sa pagbili-bili ng damit at sapatos? Once nalaman mo na kung saan napupunta yung sweldo mo, alam mo na kung saan ka magtitipid. Alam mo na kung saan ka magpipigil. Alam mo na kung saan ka magdi-delay ng gratification. Kasi isa to sa pinakadahilan kung bakit mabilis maubos ang pera natin. So if you learn the habit of recording or tracking your expenses, malalaman mo kung saan napupunta yung sweldo mo at matututo ka kung paano mo iba-budget ang sweldo mo. Ang importante kasi dito, pagkatanggap mo ng sweldo mo, alam mo na kung saan dapat gastusin ito. Kasi kung hindi mo alam kung saan mo dapat gastusin ang pera mo, kung saan-saan mapupunta talaga ang sinisweldo mo, and bago magkatapusan, ubos na pala yung pera mo. According din dito sa libro na to, ito daw yung realities for most of the OFWs. Sabi dito, many overseas Filipino workers work hard for years and still end up retiring poor. Kahit na gano'ng katagal sila nagtatrabaho, wala pa rin talagang naiipon pag uwi dito, walang pera. OFWs are heroes who sacrifice a lot just to be able to send money and gifts to their families back home. Actually, kahit hindi OFW marami rin mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas na halos lahat ng sweldo nila ay binibigay na nila lahat para sa pamilya at walang natitira sa kanila. The families do not know that many OFWs send balikbayan boxes filled with brand new clothes and shoes that they themselves do not have. Imagine, tuwan-tuwa yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas, pero hindi nila alam or hindi sinasabi sa kanila ng kapamilya nila na nasa ibang bansa na yung mga damit na yun, yung mga sapatos na yun na pinapadala, talagang tinitipid niya yung sarili niya para lang makapagpadala sa pamilya niya. Ang nagiging resulta, ito yung mga nagiging sitwasyon ng mga retirement ng most of the Filipinos. So dahil hindi nakapag-ipon during the time na nagtatrabaho sila, nagre-retire ng broke. Walang pera talaga, walang ipon, walang investment. And syempre, ang nagiging solusyon nila umasa sa mga anak at mga kamag-anak, which is dapat hindi, 'di ba? Or yung iba, sinasabi, okay na, may SSS ako or GSIS, doon na lang ako aasa. Magkano lang ba yung natatanggap na pension sa SSS, 'di ba? Nasa 5,000 lang per month or 10,000 or yung iba pa nga 2,000 lang per month. So napakaliit noon, hindi sapat 'yon kapag tayo ay nag-retire. Yung iba naman, umaasa sa mga charitable institution, nanghihingi ng mga ayuda, nanghihingi ng mga assistance, pero wala tayong control dyan Paano kung walang maibigay sa atin? Paano tayo? O kaya yung iba, still work at age 60 and beyond kasi walang choice. Kailangan magtrabaho para makakain, para matustusan yung mga pang-araw-araw na gastusin. Dahil halos lahat ng sinusweldo nila nung time na nagtatrabaho sila ay binigay nila lahat sa pamilya nila. Ang naging resulta, pag retired, walang pera. Kaya tip number 3 ko, para hindi maubusan ka ng pera, lalong-lalo na pagdating ng panahon na hindi mo na kaya magtrabaho, ay mag-invest ka for retirement. Matuto ka na magtira para sa sarili mo. Matuto ka na maglaan para sa retirement mo or panahon na tumanda ka. Oo, pwedeng tulungan tayo ng mga anak natin. Pwedeng maging generous sila sa atin. Paano naman kung pagdating ng araw, hirap din sila sa buhay. Wala silang kakayanan na tumulong. So, hindi naman pwedeng obligahin natin sila, di ba? Kailangan, ngayon pa lang, isipin na natin na maglaan tayo para sa ating retirement. Isipin natin, wala tayong aasahan pag
pagtanda natin. Para mas maintindihan natin, share ko itong X-curve concept na natutunan ko 11 years ago. Ito yung ating age line, younger and older age. So dito daw sa buhay natin, meron tayong dalawang line dyan na dapat pagtuunan ng pansin. Yung line na yan, yung line na pataas, ito yung tinatawag natin na wealth line or ito yung ating savings line. Tapos itong red line, ito yung tinatawag natin na responsibility line. So dapat bumaba yan. Ang goal natin, from no savings, magkaroon tayo ng big savings pagtanda. And from big responsibility, maless yung ating responsibility. Kasi physically, pagdating ng araw, pag tayo ay uugod-ugod na, hindi na natin kaya talaga magtrabaho. So ano-ano ba yung mga responsibilidad daw natin habang bata pa tayo? Syempre, nandyan yung kakain tayo, magabayad tayo ng renta ng bahay, or kaya kung bumili tayo ng bahay, housing loan, clothing, tapos education ng anak or ng kapatid, and isa sa expenses din natin is yung health natin kapag nagkasakit tayo or na ospital. Ito basic needs to. Kapag kulang yung ating kinikita or sinesweldo, ang nangyayari, nagiging basic needs na rin yung pagbabayad ng utang, which is dapat hindi, 'di ba? So dapat hindi utang ang solusyon, may iba pang paraan. Itong mga expenses na to, kahit na tumanda tayo dyan, nandyan pa rin yung mga expenses na yan, permanent yan. We still need to eat, kailangan natin magbayad ng renta ng bahay or kung may housing loan, kasi minsan yung housing loan umaabot pa ng 30 years, 'di ba? Bago matapos na hulugan. Kung nag-start ka magbayad ng housing loan ng 40 years old ka, di hanggang 70 years old naguhulog ka. Kung nag-start kang bumili ng bahay ng 30 years old ka, hanggang 60 years old naguhulog ka, 'di ba? Clothing, and isa sa pinakamalaking expenses din natin when we get old is health, 'di ba? Kahit na napaka-healthy natin ng bata-bata pa tayo, pero dyan sa time na yan, medyo lapitin na talaga tayo ng sakit, mahina na yung ating immune system, nandiyan na talaga nung magpapa-maintenance tayo, lagi tayo magpapa-check up, o kaya healthy naman tayo pero physically hindi na natin nagagawa yung mga normal na ginagawa natin nung bata pa tayo, like naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalabas. Sinong gagawa nun? Hindi naman pwedeng iasa natin yun sa mga anak, 'di ba? So dapat meron tayong kasama sa bahay na pwede nating swelduhan. So kung wala tayong naipon, pagtanda natin, saan tayo kukuha ng pampasweldo sa kanila, 'di ba? So sana rin debt-free na rin tayo when we get old. Dito sa stage na to, we work hard for the money, 'di ba? Which is magkakaroon tayo ng income natin diyan temporary. Kung titingnan mo dito, temporary yung income natin, pero yung mga responsibility natin permanent, kasi kahit na tumanda tayo, nandyan pa rin yan. Dito pa lang makikita mo may problema na, 'di ba? May imbalance na. Temporary income pero permanent yung responsibility. Paano kapag nawala yung income? Saan ka kukuha ng pangtustos sa mga expenses mo? Yun ang mahirap po dito. May dalawang if daw na pwedeng mangyari sa buhay natin. Una, dito sa age na bata pa tayo, what if daw we die too soon at breadwinner tayo? Sino daw yung magte-take care sa ating pamilya na may iwan? Lalong-lalo na kung meron ka ng anak, meron ng asawa na nakadepende sa'yo. Paano na sila? Paano sila makakapagpatuloy sa buhay? Paano sila makakapag-aral? Dito, ang solusyon na natutunan namin 11 years ago is dapat meron daw income protection or income replacement. Yung magre-replace dun sa income na nawala kasi nawala yung breadwinner. Pero actually, hindi natin masyado tong pag-uusapan ngayon dahil nga ang goal natin is makapag-ipon tayo if we live longer. Who will take care of our future? Dito sa stage na to na nauubos na yung pera natin dahil nga wala na tayong source of income pagdating ng araw. Ang magte-take care sana dapat ng future natin dyan is dapat meron tayong investment at meron tayong long-term healthcare para living on interest na lang tayo. Interest alone ng ating investment at meron tayong long-term healthcare na nakalaan para sa ating pagtanda, hindi tayo aasa sa ibang tao. Hindi tayo pagpapasapasahan ng ating mga anak. Hindi tayo mukhang kawawa na nangihingi, 'di ba, ng allowances kasi meron tayong naipon, meron tayong natira para sa sarili. Ibig sabihin nito, money working for us na. Pera alone ang magwo-work para sa atin para makapagpatuloy tayo sa buhay. Itong concept na to ang mas nagpa-realize sa akin na importante talaga na mag-invest tayo para sa ating retirement para hindi tayo maubusan ng pera. Panoorin mo itong mga videos na to sa channel ko kung gusto mong malaman ano yung una kong sinimulan na investment para magkaroon ako ng long-term healthcare. May kasama na rin tong life insurance at investment. So ito, check mo to sa channel ko which is Kaiser Long-Term Healthcare, and ito yung pinaka-latest ko na video about Kaiser Long-Term
long-term healthcare. Check mo yan sa channel ko or ilalagay ko rin yung link dito sa taas ng video. Questions mo rin ba ito sa sarili? Malaki naman ang kinikita mo pero lagi rin nauubos. Kakasweldo mo lang pero ubos na agad. Lagi mo bang nararanasan ng petsa de peligro? Yung sobrang lost ka na, parang ang laki naman ng sahod mo pero bakit ganun? Walang natitira. Baka isa sa dahilan kung bakit nauubos agad yung pera natin ay, oo, natatrack natin yung expenses natin pero wala tayong financial goals. Tip number 4 ko is dapat mag-set ka ng clear financial goals. Kung wala ka kasing goal, mahirap na mag-ipon. Pwede rin kasing natatrack mo nga yung expenses mo. Tapos yung pera mo, nai-invest mo nga pero sa maling investment facility naman. So, pwedeng nalulugi rin yung pera mo or nauubos lang or baka nai-scam ka pa. What is your financial goal? Gusto mo bang makapag-retire ng maaga? Kailan? Magkano ang dapat mong retirement fund? Gusto mo bang makabili ng bahay? Magkano yung dapat mong ipunin para makabili ka ng bahay? Gusto mo bang makabayad ng utang? Kailan? Ano yung mga ginagawa mo para makabayad ng utang? Gusto mo bang magsimula ng negosyo? Paano mo gagawin? Magkano yung kapital na kailangan mo? Gusto mo bang kumuha ng long-term healthcare? Kailan mo sisimulan? Etong mga financial goal na to, ito yung magmo-motivate at magpupush sa atin para ma-achieve ito. Kung wala tayong goal, wala tayong parang tina-target na dapat ma-achieve natin, ang hirap mag-ipon, ang hirap mag-invest, importante yung building blocks of a strong financial foundation. Parang bahay din po ito, dapat matibay. Dapat sisimulan natin sa pinakapundasyon, sa pinakababa. Para anumang crisis ang dumating sa atin, medical crisis, financial crisis, pandemic, ano man dumating na mga crisis dyan, nakahanda tayo. Hindi agad-agad maguguho yung ating financial foundation. Pinakaunang block ng ating financial foundation is dapat positive yung ating cash flow. Ang hirap naman, di ba, na mag-ipon, mag-invest kung wala naman tayong iipunin, wala naman tayong i-invest. May dalawang paraan para maging positive yung cash flow natin. Kung okay naman yung ating income, pero medyo magastos tayo, pwedeng magtipid tayo para yung natipid natin na pera, additional cash flow yun. Pero kung hindi sapat yung sinisweldo natin, kulang pa nga sa ating mga pang-araw-araw na gastusin, pangalawang paraan is dapat gamitin natin yung spare time natin para meron tayong enough money to build our financial foundations. Ito yung magiging guide mo na pwedeng magbigay sa'yo ng financial goal kung saan ka magsisimula. So kung ngayon, kahit na sobrang tipid ka na, wala pa rin, so importante una, masolve mo muna, magkaroon ka ng additional income. Kapag may additional income ka na at may pang-start ka na pang-invest, unahin mo muna is yung healthcare. May dalawang klase ng healthcare, short-term healthcare and long-term healthcare. Yung short-term healthcare, hindi mo yan poproblemahin kung nagtatrabaho ka ngayon kasi provided yan ng company kung saan ka nagtatrabaho o ng employer mo. Kung magsakit ka, sagot naman nila, 'di ba? May HMO ka na tinatawag. Pero once na nag-resign ka na, nag-retire ka na, hindi mo naman mabibit-bit yung short-term healthcare na benefit sa'yo na binibigay ng employer mo. Kaya importante na mag-ipon ka rin para sa long-term healthcare mo, which is kanina pinag-usapan natin sa X-Curve, 'di ba? Para pagdating ng araw na nag-retire na tayo or tumanda na tayo or 61 and beyond na tayo, meron tayong magagamit na long-term healthcare. Dapat daw, ang goal natin sa long-term healthcare is annual income times 5. Ito yung pinakasimula, ha? Pwede mo naman dagdagan. Pwede maging annual income times 10, depende sa'yo. Kasi pwedeng may mga sakit kayo na pwedeng mamana, pwede mong dagdagan yung long-term healthcare fund mo. After nyan, importante rin na meron tayong income protection or in financial planning term, yan yung tinatawag natin na life insurance. So, magkano yung dapat na meron kang coverage sa life insurance? So, dapat daw annual income times 10. Pwede rin naman, times 20, depende pa rin sa'yo. Pero ito yung pinaka-simula. Okay, pwede mong dagdagan kung gugustuhin mo. At kung may utang, importante na bayaran yung utang. And then, importante ang emergency fund. Again, isa to sa protection mo, sa investment mo rin. Dapat daw, ang goal mo for emergency fund, kanina napag-usapan na natin, di ba? 3 to 6 months of your total expenses or pwede rin naman 3 to 6 months of your total income. Nasa sayo. Depende kung ano yung susundin mo. After that, kapag okay na yung mga protection mo sa baba, that's the time na pwede ka nang mag-invest. So, dapat daw, ang goal mo for retirement fund is annual income times 20.
O, pwede rin naman times 30. Depende pa rin sa'yo. Pero at least, meron kang basihan muna magkano yung dapat mong ipunin for your retirement fund. Ito, pwede mo tong sundan, mag-set ka ng financial goals. Pwede magsimula ka muna, check mo muna kung may cash flow ka ba. Kung okay naman, okay. Next goal mo, makapag-invest ka for your long-term healthcare. O, i-check mo anong magandang plan ang para sa'yo. So, pwede mong i-check yung aking video kanina na pinakita para mapanood mo how it works at para makapagsimula ka ng financial foundation mo. Ang kagandahan kasi dun sa Kaiser Long-Term Healthcare, meron siyang long-term healthcare, meron siyang insurance at meron na rin siyang investment. So, 3-in-1. At least, yung block ng financial foundation mo, kahit papano may laman na siya. Dadagdagan mo na lang. Magsisimula ka talaga dito sa baba, pataas. Okay? At hindi po ito overnight na binibuild. Ito, step by step to. Mas maganda slowly, pero sure tayo, 'di ba, na legit. Kaysa naman yung mabilis na kumita, pero wala rin naman pala tayong mapapala at the end of the day. Para hindi po maubos ang ating pera, is tip number 5, learn about money. Isa pang paraan para hindi po tayo maluloko, hindi po tayo ma-scam, dapat mag-aral po tayo paano ba nag-work ang pera. Ito, picture ko to sa Makati kung saan nag-a-attend po ako ng training sa IMG. Marami pong paraan to learn about money management. Una, pwede po tayo magbasa ng mga libro, tulad ng libro ni Bo Sanchez, Rex Mendoza, Robert Kiyosaki, pwede rin kay Dave Ramsey, etc. Ang dami po dyang mga financial literacy book para po mas maging familiar kayo sa mga term, tsaka yung mga basic na mga concept para po ay makasimula tayo na makaipon at maka-invest. Pwede ka rin po mag-attend ng free webinars namin. Every Monday po yon, Wednesday, Friday, ng 8 p.m. via Zoom. Again, kung gusto mong malaman yung Zoom meeting details at kung ano po yung topic dun sa mga araw na yan, pwede yung po akong i-contact sa FB page ko na Nel Sembrano. Ilalagay ko na lang po yung link sa description or sa comment below. Pag nag-message po kayo sa akin, pwedeng paki-explain na rin po ano yung napanood yun na video, tapos sabihin nyo na gusto nyo mag-attend sa ganito. Kasi kapag nag-message lang kayo ng how po, at hindi ko naman alam kung ito yung pinanood nyo or may iba kayong video na napanood sa akin, para mas mabilis yung ating conversation, sabihin nyo na agad sa akin ano yung gusto nyo matutunan para alam ko kung saan ko po kayo papa-attendin na webinar. Okay? And then, pwede ka rin naman mag-avail ng mga online courses or workshop. Ito, may mga paid version dito. Kung gusto mo talagang matuto pa ng mas maigi pa, pwede ka rin naman mag-research by watching videos and reading blogs. Marami rin naman mga free information dyan. Pero take note ha, yung mga free information sa internet, mag-ingat ka rin. Syempre, hindi naman lahat yan ay applicable sa'yo. So, tingnan mo lang kung ano yung mga makakatulong sa'yo. I-educate mo yung sarili mo, empower mo yung sarili mo with financial literacy. Or, ito yung pinaka-best way para sa akin, mag-join ka ng IMG. Kasi if you become part of IMG community, meron po kayo dyang unlimited training and workshops lifetime. Talagang matututo ka dito. IMG lang din yung nakapagturo sa akin kung paano mag-ipon, mag-invest. Alam ko na makakatulong din ito sa inyo. If you want to attend our free webinar, ito isa to sa sample ng aming free webinar ng Monday and Wednesday, Getting to Know the Basic Financial Concept. Again, yun, message nyo lang po ako sa FB page ko na Nel Sembrano para mabigyan ko po kayo ng Zoom meeting link at sabihin nyo sa akin kung saan kayo mag-a-attend para mas mabilis po yung conversation natin, mabigay ko kagad sa inyo yung Zoom details. Isa rin sa dahilan kung bakit nauubos yung pera natin ay dahil sa mga utang. Kung patong-patong yung utang, kailangan, tip number 6 is to manage your debt wisely. Ang interest po ay pwedeng mag-work in favor of us or against us. Kapag tayo ay nag-i-invest, yung interest na i-incur natin doon, pwede po siyang mag-work in favor of us. Kasi pwedeng mag-grow yung pera natin. Pero kung tayo po ay nangungutang, at syempre may interest din yung utang, it can work against us. Kasi nababawasan po yung ating pera. Kung hindi po tayo nagbabayad on time, yung outstanding balance natin, hindi natin nababayaran agad-agad, pwede po yan maging dahilan kung bakit nagkapatong-patong po yung utang. Result niyan, pwedeng maubos din yung pera natin. Kahit na sumisweldo tayo ng malaki, pero ang laki rin ng utang natin, ubos din talaga yung pera. Let me share sa iyo itong power of compounding interest kung saan makikita mo dito
dito kung paano yung interest ng utang can work against you. Meron tayong tinatawag na rule of 72. So, sabi dito sa rule of 72, so 72 divided by any interest rate, yung bibigay sa'yo na sagot ay number of years na magdodoble yung utang mo. So, kung nag-i-invest ka, magdodoble yung perang ini-invest mo. Kung nangungutang ka at ang interest ng utang mo ay 4%, kung utang mo, dumodoble siya every 18 years. Kaya yung iba na nababasa ko sa social media, nagugulat sila na ganito lang naman yung utang nila nung nagsimula sila na mangutang. Tapos, bakit sobrang laki na daw ng utang ngayon? Kasi nga, ang binabayaran lang nila yung minimum amount due. Hindi nila napapansin na may interest yun. Yung interest na yun po yung dahilan kung bakit lumolobo ng malaki ang utang nyo. Kung ito nga, ang interest ng utang nyo, 4%. So, every 18 years, dodoble yung utang nyo. Kung nangutang ka daw ng 100,000 at age mo ng 47, kung hindi mo siya nababayaran, magiging 200,000 yan. Tapos, at age mo ng 65, yung 200,000, magiging 400,000 yan. Tapos, kung nangutang ka daw ng 8% ang interest, so 72 divided by 8, so every 9 years, dodoble yung utang mo. Kung yung 100,000 na utang mo, 2 plus 9 ng plus 9, doble ng doble yung utang mo, naging 1.6 million na. At kung nangutang ka at ang interest ay 12%, every 6 years, dumodoble yung utang mo. So, kung nangutang ka ng 100,000, plus 6 ng plus 6 dito, doble ng doble yan, at age 65, yung 100,000 mo na utang, naging 6.4 million. Sana dito ma-realize natin na tumigil na tayo sa pangungutang. Lalong-lalo na kung hindi natin kaya palang bayaran yung utang kasi interest alone, napakalaki na. Actually, ngayon nga ang utang sa credit card, 3.5% every month eh. So, magkano yun? Nasa 40%, diba? In a year. Yung interest, nag-i-interest pa, kaya lumulobo ng lumulobo yung utang. Isa to sa dahilan kung bakit nauubos yung pera natin. Ito yung mga paraan para mabayaran natin na mas mabilis yung mga utang is dapat magbayad ka on time at dapat yung full amount ng outstanding balance mo, bayaran mo para hindi siya magi-interest. Kung talagang kulang ang ating kinikita, kulang ang ating sweldo, that's the time naman na gamitin natin yung spare time natin, gamitin natin yung extra time natin or spare time natin to have additional extra income. And if you have multiple debts, maraming utang, hindi lang isa, pwede mong i-apply yung debt snowball method. Sa debt snowball method, ang uumpisahan mo na mabayaran ay yung pinakamababa yung balance para hindi mo na siya intindihin. Kasi kapag hindi mo siya inintindi, kahit maliit lang yun, pag hindi mo yan nababayaran, lalaki rin ang lalaki yan. Meron akong separate video about debt snowball method. So, ilalagay ko na lang din yung link dito sa taas ng video para kapanood mo siya after this video. And then, wag nang mangutang ulit. Ang solusyon para makabayad ng utang ay hindi utang, kundi additional extra income. Ikaw ba to, yung bili ng regalo sa pamilya, bigay ng hiling ng mga kamag-anak, galante kapag kumakain sa labas, nahihirapan kang tumanggi. Hindi mo napapansin, hindi masama na magbigay pero yung ganyan, yung attitude mo na bigay ka ng bigay, yan yung dahilan kung bakit nauubos ang pera mo. Dapat matutunan mo to say no. Yan ang tip number 7 ko sa'yo. Oo, mahirap yan. Lalo na kung nakasanayan mo na magbigay ka ng magbigay sa kapatid mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo. Automatic, pag uwi mo dito sa Pilipinas, may pasalubong ka, hindi pwede na wala kang pasalubong. Kahit gipit na gipit ka na, ang gagawin mo, pipilitin mo pa rin, di ba, na gumasos. Baka nga yung iba sa inyo, pinapangutang pa yun para lang may mapasalubong kayo sa pamilya. Kung walang-wala ka na talaga, wag mo nang gawin. Learn to say no. Isa to sa magandang paraan para hindi maubos ang pera natin. Sa ngayon, ang hirap po ng buhay, ang hirap kumita, 'di ba? Hindi natin basta-basta lang kikitain yung pera. Kailangan po talaga pahalagahan natin. Sinasabi ko nga lagi, 'di ba? Dapat matutunan natin na irespeto yung pera para yung pera ay irerespeto rin tayo pabalik at dumoble pa ng dumoble. So, dapat gastusin natin siya ng tama. Hindi masama na magbigay, hindi masama na tumulong, pero dapat meron kang limitasyon. Dapat bayaran mo muna yung sarili mo, pay yourself first. Pagkatanggap mo ng sweldo mo, mag-tithes ka. 10% of your income, i-tithes mo. Pwedeng ibigay mo sa charity, ibigay mo sa simbahan, ibigay mo sa mga less fortunate people. One way din yun ng pagbibigay, di ba? Kung hindi mo talaga mapigilan yung pagbibigay sa pamilya mo, dapat may portion lang ng income mo, yun lang yung budget mo. Wag naman lahat, di ba? Wag naman yung ubusin
ubusin mo lahat ng sweldo mo at ibigay mo sa kanila at wala nang matira sa'yo. Dapat daw, 20% ng inyong income ay nakalaan para sa savings and investment. Tapos, kung ano man yung matira, okay, sige, bahala ka na dyan. Gastusin mo for expenses, wants, or yung binibigay mo sa pamilya mo. Pwedeng ubusin mo na yan. Basta, dapat may 20% ka na nakalaan para sa sarili mo naman. Pay yourself first. Kasi, ikaw naman yung nagtrabaho, diba? At kapag ikaw ay nawalan, paano din yung pamilya mo? Diba? Para rin naman sa kanila din yun. Kung feeling mo, natatrack mo naman yung expenses mo, may mga financial goal ka naman, pero lagi pa rin nauubos yung pera mo. Lahat na ng tips, ginawa mo. Pero hanggang ngayon, ubos pa rin talaga yung pera mo. Baka it's time to invest in yourself para tumaas yung value mo, tumaas yung worth mo, at magkaroon ka ng extra income. Hanap ka talaga ng paraan para magkaroon ka ng extra income. Sabi ko nga kanina, kung hindi talaga kaya na pag-ipunan to, kulang na kulang talaga yung cash flow, dapat meron tayong enough money to build your financial foundation. So, ito yung una nating susolusyonan. Paano natin to masusolusyonan kung wala tayong alam na skills? Kung hindi tayo nag-i-invest sa sarili natin? Kung negatibo tayo mag-isip? Ito yung mga iba't ibang paraan to invest in yourself. May iba kasi na gusto ng extra income pero nahihiya ako, Nel. Hindi ko yata kaya yan. Ito yung mga paraan to invest in yourself. Importante na magkaroon tayo ng abundance mindset. Okay? Ano ba magkaroon ng abundance mindset? Yung grateful ka kahit maliit lang yung blessing mo. Grateful ka sa mga tao na nakikilala mo. Grateful ka dito sa video na napanood mo. Yung grateful ka kahit maliit na bagay lang. Kasi kung complainer ka, kung lagi kang nagrereklamo na maliit ang sweldo mo, lagi kang nagrereklamo sa lahat ng nangyayari sa'yo, parang minamalas ka na, lahat na lang ipinopost mo sa social media, o yan yung mga tao na malayo ang blessing sa kanila. Kung lagi ka lang positibo mag-isip na may magandang mangyayari sa buhay mo, yan, meron kang mangyayari talaga na maganda. So, kailangan baguhin mo yung mindset mo. Pangalawa, learn new skills that will help you earn extra income. Syempre, importante pa rin, meron tayong strategy dito, diba? Dapat may bago kang mga natututunan na skills, lalo na yung mga high income skills. Dapat matutunan mo how to market, matutunan mo rin paano makipag-usap sa tao, leadership, communication skills, yan. Mga bagay na ganyan. So, isa-isa, pwede kang matuto ng mga bagong skill para makatulong sa'yo na magkaroon ka ng extra income. Hindi pwede dito na nakatunganga ka lang, iintay ka lang ng blessing. Kailangan meron kang gawin. Kailangan mag-aral ka, diba? Kahit na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kung willing ka na matuto at matututo ka. Next is study personal development to have winning habits. Importante na i-develop mo yung sarili mo. Kasi alam nyo, ang success hindi naman yan tungkol sa pera eh. It's about lifestyle na gusto mong ma-achieve, diba? Kung ano yung buhay na gusto mo. Gusto mo ba yung hawak mo yung oras mo? Gusto mo ba yung hindi mo pinoproblema na yung pera? Gusto mo ba nakaka-travel ka? Kung sa sarili mo pa lang parang nawala na yung mga pangarap mo, tapos parang ano ka na, hindi mo ini-improve yung sarili mo, 'di ba? Hindi ka nagde-develop ng mga winning habits. Ayan, mahirapan talaga. So importante na mag-aral tayo ng mga personal development to have winning habits. Marami po diyang mga videos na makikita ka sa YouTube, marami kang makikita diyan ng mga article. Importante rin na you learn about personal finance. Kasi kung gusto mo talaga magkaroon ng financial freedom at gusto mo hindi mauubos yung pera mo, importante na pag-aralan mo kung paano papalaguin yung pera mo at paano mo siya ipoprotect, paano mo siya itatabi, at paano ka pa mas kikita pa ng marami. Importante rin po na maghanap ka ng mentor na pwedeng mag-guide sa'yo. Kung hindi mo alam paano gawin ang isang bagay, so maghanap ka ng tao na nagawa na yun at magpaturo ka. Kahit ako po, accountant ako, professional ako, pero may mga bagay ako talaga na hindi alam noon, paano mag-i-invest. So yun, nag-join ako ng IMG at maraming mga mentor doon na nag-guide sa amin paano makapag-invest sa stock market, sa mutual fund, paano mo i-build yung financial foundation mo. So kailangan natin lahat ng mentor. Surround yourself with people with business mindset. Kung kulang ang ating income at kailangan talaga natin i-increase yung ating cash flow, dapat paligiran natin yung sarili natin na ang mindset is talagang entrepreneur. Kasi kung ang mindset natin is empleyado, ang mindset natin, tatrabaho lang tayo, tapos every 15, every katapusan, wait tayo ng sweldo. Kung yun lang yung mindset natin, mahirap. Talagang mauubos yung pera natin kung umaasa lang tayo sa isang source of income. Pero kung babaguhin natin yung mindset natin, talagang magte-take risk ka sa negosyo eh. So kung gusto mo ng malaking income, kailangan mo talaga mag-take risk, okay?
Pero, pwede ka mag-take risk na nag-aaral ka para calculated risk. So, if you want to learn more at matuto ka pa, diba, na mag-grow yung pera mo at maiwasan na yung pagkaubos ng pera, again, iniimbitahan kita sa aming live webinar every Monday and Wednesday ng 8 p.m. to 9 p.m. PH time, getting to know the basic financial concept. Via Zoom ito, message lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo yung Zoom meeting link para maka-attend ka po ng aming free live webinar. Ngayon, alam mo na itong 8 tips na pwede makatulong sa iyo, na patunayan ko na sobrang epektibo nito, na hindi talaga mauubos ang pera mo kung gagawin mo lang. Alin sa 8 tips na to ang nagustuhan mo? Comment mo yan sa comment section below. Kung gusto mo malaman ano yung recommended investment ko for beginners para makapag-invest ka for retirement, panoorin mo itong next videos na nakikita mo sa screen. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. So see you again in another video.